Sa mga gusto po dyan guys, bumili ng smartphone po na meron nga po napakalakas sa processor at medyo nag-aalangan pa tayo dahil nga po mahal yung mga presyo nila. Well guys, malaking balita po ito at good news po ito sa mga gusto pong bumili ng mga malalakas na mga gaming phone dahil magmumura na nga po yung mga presyo nila ngayon 2026. Dahil dating mga nasa around 20k pa po yung mga presyo ng mga smartphone nga po na merong 8 elite na mga processor at sure guys, ngayon 2026 yung mga ganyang klase ng mga processor at ganyang klase ng mga smartphone, baka maging less than 20k na lang yung presyo. Dahil kung papansinin nyo nga po guys, yung mga smartphone po na meron Snapdragon 8 Gen 3 ngayong taon, bigla pong bumaba yung mga presyo nila. Ngayon nga pong papatapos na yung taon na nasa kulang 15,000 na lang. At syempre asahan na nga po natin na ang Snapdragon 8 Elite babagsak na rin po yung presyo ngayon 2026. Tapos ikaw, yes guys, ikaw nga, sasabihin mo, yung Snapdragon 685 para po sa kulang 15,000, sobrang sulit pa rin. Dahil matibay naman daw po yung smartphone ni Vivo, saka po ni Realme, saka po ni Oppo. Well guys, kung papansin nyo lang po yung lineup po ng mga smartphone nila BBK nitong last 5 years, makikita nyo dyan na yung mga smartphone po nila hindi po nababago yung mga performance. Mula 2020 hanggang 2025, halos same at same specs lang po. Siyempre nababago lang yung design, na-upgrade yung ibang specs, pero pagdating sa may performance, same na same pa rin yan. Makakakuha lang po talaga tayo guys sa mga bagong upgrade at mga totoong upgrade sa mga smartphone nga po na mayroon mga dating flagship. Tapos nga, lilipas yung ilang taon at doon natin makukuha sa mas murang presyo na. Kaysa po lagi po tayo bumibili ng mga bagong smartphone every year na taon-taon guys, bago ng bago. Pero yung specs po na makukuha natin, halos same na same pa rin. Dahil lang isang dahilan nga po guys kung bakit marami pa rin po na hindi po bumibili ng mga smartphone po na merong nakapokus po sa mga performance. Dahil nga daw po baka mabilis silang masira. Kaya ang ginagawa po nila, kahit po pangit yung specs, bibilin po nila dahil matibay naman daw po yan. At kaway-kaway na lang po dyan yung mga naka-Snapdragon 8 Gen 3 at 8 Gen 2 sa mga presyo nga po na kulang 15k. Dahil tulad nga po na napaka-hype na smartphone ng Honor X9C. Napaka-hype po ng smartphone yan guys nung unang lumabas siya. Napakatibay. Pero ngayon guys, ang tanong, kamusta po ba ang specs niya ngayon? Sigurado na pag-iiwanan na kahit wala pang isang taon yung smartphone na yan. At ngayon nga po guys sa paparating na 2026, papalabas na po ang Honor X9D. Napakalaki po ng kanyang battery. Pero ang tanong guys, ano kaya yung performance niya? Baka halos same pa rin po niyan yung last year model. Kumbaga guys, wala naman akong problema sa may Honor X9C. Ang problema ko lang po, bakit yata every year na lang? Lagi pong paulit-ulit yung mga smartphone sa mga processor po nila. Every year na lang po, iisa pa rin. Kumbaga, babaguhin lang po nila yung pinaka-design at dadagdagan po na ibang mga klase ng mga features. Unlike po sa ibang mga smartphone na halos lahat po ng specs na-upgrade. Compare po sa ibang smartphone, nababaguhin lang po yung design tapos magmamahal pa yung presyo. Alam ko na sa isip nyo guys, may mga China ROM na mga smartphone naman na makakakuha nga po tayo ng napakagandang specs sa napakamurang presyo. Pero alam ko guys, marami pa rin po sa inyo na ayaw nga pong sumubok na mga China ROM na mga smartphone dahil sa magkakaibang dahilan. Kaya wala na po kayo bang marirecommend sa inyo kung global na smartphone po ang hinahanap natin na meron pong flagship na specs sa napakamurang presyo lang. I mean, napakamakatwiran na presyo. Ito na po yun guys. Maghintay lang po tayo ng ilang buwan. At sigurado guys, itong si Poco F8 Pro, siguradong magmumura po yung kanyang presyo na baka umabot nga po ng less than 20k na lang. At meron po agad tayo makukuha na Snapdragon 8 Elite nga po na processor. Hindi po tulad ng ibang mga smartphone na i-hype lang po tayo sa malaking battery. Pero magugulat tayo, bagsak naman yung performance. Yung iba nga guys, i-hype pa tayo sa napakatibay daw pong design at napaka military grade shock resistant. Pero magugulat tayo, naka-plastic built lang naman sila. Yung iba maganda daw yung camera, kaso yung camera lang pala yung maganda. Pero itong bagong Poco F8 Pro, nakakagulat guys, hindi lang to basta naka-Snapdragon 8 Elite processor. Dahil overall na kanyang specs, panalo po siya para sa presyo niya ngayon guys. Isip ka nga ng ibang smartphone po na merong 8 Elite processor dito sa mga global release, sa mga around 20k na presyo. Wala guys. Kay Poco lang po natin makukuha yan. Baka maisip nyo malakas na yung kanyang processor, pero baka tinipid naman sa ibang specs, especially dito sa kanyang display. Eto guys, tingnan po natin. Naka 6.59 inches po siya na merong AMOLED display, na merong 120Hz refresh rate, at 1.5K na resolution, with Dolby Vision at HDR10 pa sa display.
with 3500 nits sa peak brightness at Corning Gorilla Glass 7i na protection. Diyan pa lang guys, tamang-tama lang po yung kanyang display para po sa ganyang klase ng presyo ngayon. Same nga po ng maraming smartphone ngayon. Itong 6.59 inches nga po na screen size niya is medyo naaalanganin ako sa kanya na para bang bitin yung pagiging maliit niya at bitin din po yung pagiging malaki niya. It's either 6.3 inches po yung gusto ko or 6.78 inches sa display. Pero dito nga po sa may 6.59 inches, nasa gitna lang siya. Pwede nyo masabi guys na saktuhan lang to. Pero syempre nakadepende na nga po to sa may prepared natin. Kumbaga kung ako lang po yung tatanungin, mas gusto ko po yung 6.3 inches or 6.78 inches pataas. Pero dito nga po sa may 6.59 inches, medyo hindi ako satisfied sa kanya. Parang may kulang. Parang kulang sa laki at kulang sa liit. Isa pang na-appreciate ko dito is maganda po yung haptic feedback niya habang nagtatype nga po tayo. Hindi nga lang siya kasing level ng ibang mga flagship na mga smartphone. Pero at least hindi nga po siya katulad ng ibang smartphone na pangit po yung vibration motor ng smartphone. Then dito po sa may touch sampling rate, naka 2560 Hz nga po siya. Same ng Poco F8 Ultra. Kaya overall, hindi tayo makukulangan dito po sa may display ng Poco F8 Pro. Naka IP68 po siya at syempre alam nyo na ibig sabihin yan. Even po sa may camera niya, hindi na rin po natin pwedeng sabihin na pangit po yung camera ni Poco. Di malaki na nga rin po yung naging upgrade niya dito. Mas color accurate siya at mas natural na nga po yung picture natin. Unlike nga po sa ibang smartphone ni Poco or kahit nga po yung mga mahal na Poco na para bang hindi po ganun ka-color accurate yung mga picture nila at masyadong maputla. Naka triple camera setup po yan guys na mayroong 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na telephoto lens, saka po 8 megapixel na ultra wide, then 20 megapixel na front selfie camera. Kaya sa mga duda kay Poco dyan, na pangit daw po yung camera niya, try nyo po muna ang Poco F8 Pro para masubukan nyo yung quality niya. At doon nyo po sabihin kung pangit ba siya o maganda. Dahil even sa may battery niya, malaki din po siya guys na merong 6 to 10 mAh siya battery. Saka po 100 watts sa charger. Halimaw yan guys. Hindi man kalaki yan yung display niya, pero napakalaki po ng battery niya. Dito po sa may performance ng 8 Elite, alam nyo na yan guys. Dahil marami na nga po tayo nasubukan ng smartphone na may ganyang klase ng processor ngayon. 2 hours po na non-stop gaming sa may Poco F8 Pro. Ano pa nga asahan natin, syempre wala pong kahirap-hirap yan. 41 degrees Celsius lang po yung naging temperature natin dito sa 30 minutes nga po na gaming sa kanya. At nabawasan po siya ng 6% habang naka-mobile data. Basic na po ang Call of Duty mobile dito guys. Even po sa may Mobile Legends, hindi pa rin siya sobrang uminit. Dahil 41 degrees Celsius lang po yung naging temperature natin. Expected na po yan guys para sa isang Mobile Legends. Dahil kahit po mga budget phone, smooth po ang Mobile Legends. Dito naman sa may Delta Force, nakaset po siya sa may HD graphics at 120 FPS sa gameplay. Yan guys, grabe, kayang-kaya po niya. Wala pong kahirap-hirap ang Poco F8 Pro dito. Tulad nga nung sabi ko kanina, medyo nalilitan lang ako sa may display niya. Pag gaming na nga po yung gagawin natin, mas okay sana at least naka 6.78 inches yung display natin. Or kahit malang 6.67 inches. Dahil medyo nalilitan po ako sa may 6.59 inches pag heavy duty games na nga po yung lalaroin natin. Dahil sayang naman po yung magandang graphics sa game na to kung di naman natin masyadong makikita yung mga effects niya pagka nilalaro natin. Ganon din po dito sa may bagong game na Where Winds Meet. Wala rin pong problema rito ang Snapdragon 8 Elite. Super stable po siya at wala tayong magiging problema. Sa totoo lang meron din po sa may PS5 niyan saka po sa may PC ngayon. Hindi ko lang po sure kung same graphics po ba sila or medyo mas detail po yung sa PC version. Comment nga dyan guys yung mga nakakapaglaro po ng game na to sa may PC nila, saka po sa may PS5 nila. Dahil masyado pong maganda yung game na to para po maging libre lang sa may Play Store ngayon. Kaya sa tingin ko po kung global version ng smartphone po yung hinahanap natin, wala na po akong ibang marirecommend sa inyo ngayon kung hindi itong si Poco F8 ang coding natin. Dahil sa napakalakas sa processor, napakagandang display, magandang camera. Dito po sa may pinaka-design niya, medyo nape-plainan po ako sa kanya. Medyo hindi siya ganun kaganda para sa akin. Mas gusto ko pa rin po yung design ng ibang mga smartphone brands. Especially kila Samsung, kila Oppo, saka po kila Vivo. Pero dito po sa may design ni Poco, medyo hindi po ako nagagandahan sa kanya. Pero kung usapan nga po sa internal specs, doon po natin makikita kung gaano po kaganda yung smartphone na to. Hindi man kaganda yung kanyang design. Pero sa internal specs niya, doon po tayo walang masasabi sa kanya. Maghintay lang po kayo guys ng ilang buwan at sigurado yung presyo po ng smartphone na to
maglalaro po siya sa around 15,000 to 20k na lang. Lalo nga po kung global smartphone ang hinahanap natin. At yun lang po guys yung mabilis sa video natin. Thanks for watching.